Ito ang bago at fresh na bagong color variation ng Yamaha Aerox 155 Standard Edition na siguradong papatok na naman sa ating mga kababayan na mahilig sa motor. At this point mga idol, naglabas ang Thailand Yamaha ng new color variation na very sophisticated at ilalabas nito ang natural na ganda ng motor dahil sa kulay at bagong disenyo ng decals ay very look good, very elegant talaga tignan. This coming 2024 ay isa ito sa mga aabangan kung dadahlin ba ito ng Yamaha Thailand dito sa Pilipinas para mas maraming option na pagpilian ng color. Halina't silipin natin ang bago nitong bihis at syempre regarding sa specs at features nito na aasahan natin sa bagong kulay at disenyo ng decals. Ito na nga mga idol at unahin natin syempre ang bagong color combination nito na glossy white at glossy red o tinatawag nilang sporty white sa Thailand. At sa kulay nga nito ay mas lumabas ang pagka-aggressive and sporty look ng motor na ito dahil sa dynamic combination at samahan mo pa ng black color na nagpapabalanse ng motivation color nito all over ng kanyang fairings. Dito naman sa bagong disenyo ng decals ay dumadagdag ang pagka-boldy and aerodynamic. Sa unahan ay merong decals na Aerox na merong wind character na sa gilid ng mga letter na sumisimbolo naman sa bilis at liksi. Sa gilid ng harapan naman ay merong black, white, and gray na color decals at nakasulat ang 155 or ang displacement nito. Sa gilid pa rin ay nandun pa rin ang trademark ng letter X na fairings na merong decals na malaking Aerox at maliit ng Aerox na merong color na red, white, and gray. Punta naman tayo sa kanyang iba pang katangian at kagandahan at gagamitin ko muna ang video ko para sa mga reference nyo. And I'm sure, same specs and features lang naman ito. Decals and colors lang naman ang pinagkaiba nito. Kaya hanggang wala pa dito sa Pilipinas, alamin na natin mga idol ang katangian at kakayahan nito. Let's go! Unahin muna natin sa kanyang electrical lights. Ang headlight ay gumagamit ng split LED light na sobrang astig ang disenyo at dagdag pa ng daytime running light na may cutting edges design. Ang taillight naman nito ay naka-LED na very sporty ang design at napakaliit lang tingnan. Ang signal light naman ay naka-ordinary bulb pa lang pero walang kaso yun kasi pogi pa din naman ito kahit anong gawin mo. Sa kanyang instrumental panel ay naka-fully digital na po na sobrang dali nang basahin ang mga meter at gauge na dapat mong malaman at interface na sobrang astig talaga at mga indicator na naka-include pa na very accurate all the time. At sa kanyang panel ay makikita mo din kung meron kang messages or call register dahil meron itong built-in Y-Connect na malaking advantage sa ibang motor. At di lang yon mga idol, ang Y-Connect ay malaking tulong sa mga lugar na madalas ang nakawan o sa pilitan itong kinukuha sa'yo dahil meron itong function na last spark navigation. Dahil dyan, mas madali mong matutunton ang motor mo na walang kahirap-hirap at mababawi mo ito. At last but not the least, ang Y-Connect ay sakto sa mga busy o walang pakialam mag-maintenance ng motor dahil sa apps na ito ay mareremind ka kung meron ka dapat i-maintenance gaya ng battery check, change oil, coolant, at iba pa. Dumako naman tayo sa kanyang button at switches. Sa bandang kaliwa ay merong high and low, turn signal lights, busina, at ang selector ng instrumental panel na kung saan advantage mo ito sa lahat ng selector ng ibang panel dahil kahit nagpapaandar ka ng motor ay pwede kang mag-select ng menu dahil abot daliri mo na ito. Sa bandang kanan naman ay merong hazard na dagdag communication sa daan lalo na sa mga undecided turns at merong electric switch button at ito po ay walang kickstarter dahil meron itong SMG o Smart Motor Generator. Ang Smart Motor Generator ay malaking tulong sa pagpapanatili ng sapat at di nabibitin na supply ng kuryente sa motor at tahimik na pag-start up ng makina at napakadali itong i-idling kahit ang motor mo ay galing sa lamig o sa init man ng panahon. Speaking of startup engine, ito ay naka-shutter lock key para sa kanyang susian na panatag ka na di ito basta-basta makakalikot ng iba dahil ito ay may takip na very secured ang motor mo sa mga magnanakaw. At sa bandang susian din makikita mo ang seat opener button at fuel opener button na matatagpuan naman ang fuel refiller nito sa harap ng rider na di mo na kailangan tumayo para magpagas lang at ito ay may kapasidad na 5.5 liters. Para naman sa underseat storage, ito ay napakalawak at sakto sa panghanap buhay like delivery rider na pwede mo dito ilagay ang parcel mo para sa secured at safety nito dahil ito ay may kapasidad na 24 liters kasya kahit XL na full face helmet. Meron na din itong power socket charging outlet na malaking tulong sa long ride man
o delivery purposes dahil di ka na mangangamba na malobat ang CP o gadget mo dahil pwede ka na mag-charge anytime, anywhere, wherever you will go. At ang packet nito ay merong cover para habang nagcha-charge ka ay dito mo pwedeng ilagay para ma-secured at para sa peace of mind mo. Iwas din sakit sa wet packs at yag balls ang very soft at very comfort na foam na upuan at dahil may kalakihan ng wet packs mo ay no worries dahil sobrang lapad nito na kahit mag-drive ka ng buong araw ay kayang-kaya. Dumako naman tayo sa kanyang safety features. Ito ay merong equip ng side stand kill switch na malaking tulong at sagot sa mga nagmamadaling magpaandar ng motor para maiwasan ang anumang di inaasang aksidente hatid ng mga pagsabit ng anumang bagay. Meron na din itong park lock na kahit sa uphill o inclined ka nakapark ay di dadaos-dos ang motor mo dahil sa nakalock ang mga gulong mo. Pag-usapan naman natin ang kanyang technical specs. Ang Yamaha Aerox 155 standard version ay may kargadong 155cc engine displacement, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled at 4 valves. Ang 4 valves ay sumasalamin sa lakas ng makina at katuwang nito ang VVA o variable valve actuation na nagbibigay ng mas solid na performance in any activity, mapa sportsman yan o daily ride habit pa man yan. Ang fuel system naman nito ay gumagamit ng fuel injection at ang makina nito ay powered by Bluecor na sumasalamin sa bilis at more efficient acceleration at better power performance na walang nasasayang na gasolina. Dahil dyan, more power, less fuel at ito ay nag-a-average ng 49 km per liter. Pagdating naman sa performance, ito ay may maximum power na 15.1 horsepower at 8,000 RPM at peak of torque na 13.8 Nm at 6,500 RPM at kayang umabot sa bilis na 120 to 130 km per hour para sa kanyang max speed. Pero ibahin nyo ang yabang ng Pinoy. Ang suspension naman nito ay gumagamit ng telescopic fork sa harap at unit swing arm with dual shock absorber na better bounce kahit mas mabigat ang sakay o mga karga nito. Ang braking system naman nito ay gumagamit ng single disc brake sa harap at mechanical trailing o drum brake naman para sa likuran. Ang mga gulong naman nito ay sakto ang lapad para sa mga racing activity lalo na sa mga bangkingan dahil ang harap ay may sukat na 110 by 80-14 at 140 by 70-14 naman para sa likuran at ito po ay parehong naka-tubeless. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa mga Pinoy at kung kayang-kaya ipasok sa mga traffic at isingit-singit. Ang haba merong 1,980mm, lapad 700mm at ang taas ay merong 1,150mm. Pasok sa mga city driving at mga traffic, basic sumingit-singit mga idol. Ang seat height nito ay nasa 790mm at para sa reference nyo, ako po ay 5'4". Pasok at kayang-kaya at marami pang space for legroom. At kita naman na abot ko pa ang floor, kaya no problem po sa seat height. Para naman sa handle nito ay kayang-kaya din naman kahit di kalakihan ng katawan dahil ito ay may timbang lamang na 122 kg. Kaya magmaniobra, mapa forward o reverse man yan. So ayun na nga mga idol, for me as a personal opinion ay aabangan ko talaga ito dahil sobrang ganda talaga. Kung pagbibigyan ako at ikakaloob sa atin, ang Aerox ang kukunin ko na motor ngayong 2024. Dahil talagang nahook ako sa bagong disenyo nito na decals at bagong color combination nito. At higit sa lahat mga idol, ang kakayahan at katangian nito na bagay sa akin sa pagka-sporty character. Pero ano sa tingin nyo mga idol? Pasok ba sa banga at nagandahan din ba kayo sa kulay ng bagong Yamaha Aerox 155 standard o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang munti nating page o Facebook page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.